Matapos pirmahan ng Los Angeles Lakers si Luka Doncic sa isang malaking contract extension ngayong buwan, nagsisimula na silang magplano para sa buhay pagkatapos ni LeBron James at alamin kung sino ang magiging bahagi ng kanilang core sa hinaharap. Papasok sa 2025-26 season, umaasa ang Lakers na ang kanilang mga bagong dagdag ay makakatulong sa trio ni James, Doncic at Austin Reeves para sa isang malalim na playoff run. Ngunit mahalaga rin ang panahong ito para sa ilang manlalaro na maaaring lumaro para sa extension sa LA o para sa ibang koponan, kabilang na si Rui Hachimura. Si Hachimura, na papasok sa kanyang ikatlong full season sa Lakers, ay nag-average ng 13.1 points at 5 rebounds kada laro noong nakaraang taon sa kabila ng pagkakawala sa ilang laro dahil sa injury. Tumira siya ng 50.9% mula sa field at 41.3% mula sa 3-point range. Sa playoffs, lalo pang umangat ang kanyang laro kabilang ang dalawang sunod na 23-point performances kontra Minnesota Timberwolves sa Games 4 at 5, kung saan nagtala siya ng mahigit 5 tres sa bawat laro. Kung magsisimula si Hachimura ngayong season, mas lalawak ang opensa ng Lakers dahil sa atensyong binibigay ng depensa kina Doncic at LeBron na magbubukas ng oportunidad para kina Reeves, Hachimura at bagong dating na si DeAndre Ayton. Gayunpaman, kailangan pa ring makita ang patuloy na pagbuti ni Hachimura sa depensa, lalo na't wala na si Dorian Finney-Smith at hindi na maaasahan si James na buhatin ang defensive load. Bilang dating first round pick, ito na ang pagkakataon ni Hachimura na patunayan na maaari siyang maging mahalagang bahagi ng Doncic era sa Lakers o magpakita sa ibang koponan na karapat-dapat siya sa malaking multi-year deal. Samantala, ayon sa ulat ni Sean Deveney ng Heavy, nagkaroon na ng mga pagkakataon ang Los Angeles Lakers na isama sina Gabe Vincent at Jared Vanderbilt sa ilang trade packages ngayong off-season, ngunit pinili ng koponan na huwag itong gawin. Sa kasalukuyan, naniniwala ang Lakers na pretty much set na ang kanilang roster at walang planong gumawa ng malalaking galaw hanggang magsimula ang regular season. Si Gabe Vincent, na naglaro sa 72 games noong nakaraang season, ay nagtala ng average na 6.4 points, 1.3 rebounds at 1.4 assists per game kasama ang shooting splits na 40% mula sa field, 35.3% sa 3-point range at 71.4% mula sa free throw line. Mahalaga ang kanyang papel bilang scoring option mula sa bench, perimeter shooter at playmaking support sa second unit. Samantala, si Jared Vanderbilt ay naglaro sa 36 games at nag-average ng 4.1 points, 5.1 rebounds at 1.2 steals per game. Kilala bilang isa sa mga pangunahing defensive specialists ng koponan na nagbibigay ng energy, hustle plays at versatility sa pagtanggol laban sa guards at forwards. Malinaw na ang dahilan ng Lakers sa hindi pag-trade sa kanila ay ang pagpapanatili ng roster depth at team chemistry, gayon din ang kanilang strategic na wait-and-see approach upang masuri muna ang tunay na pangangailangan ng koponan bago gumawa ng anumang malaking desisyon. Samantala mga idol, lumulutang ngayon ang pangalan ni Andrew Wiggins bilang isa sa mga posibleng target ng Los Angeles Lakers para mas maging matindi ang kanilang tsansa sa kampanya ngayong darating na season. Ayon sa ilang analysts, kabilang na si Jason Timpf ng Hoops Tonight podcast, si Wiggins ay makakapagdala ng championship pedigree at karagdagang athleticism na kailangan ng Lakers para maging elite contender. Si Wiggins, na naging susi sa championship run ng Golden State Warriors noong 2022 at naging all-star starter 3 taon na ang nakalipas, ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa liga. Ayon kay Timpf, kabilang siya sa top-tier defenders na kayang bantayan ang iba't ibang klase ng superstars sa playoffs habang nagbibigay din ng malaking tulong sa opensa sa tabi ni Luka Doncic. Nakikita rin na posible itong maisakatuparan ng Lakers nang hindi isinasakripisyo ang kanilang first-round pick dahil maaari umanong maging sentro ng trade package si Dalton Knecht kasama ang ilang second-round picks. Noong nakaraang season, nagtala ang 30 years old Canadian forward ng 18 points, 4.5 rebounds at 2.6 assists habang naglaro para sa Golden State Warriors at Miami Heat. Kayong mga idol, tingin nyo ba dapat bang ituloy ng Lakers ang pagkuha kay Andrew Wiggins?